Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong July 3 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, mapapansin po natin na itong si Pepe simula noong nitong July 1 ay nag-umpisa po ulit itong bumagsak. At ayan, bumabagsak po siya at mukhang siya po ay babagsak hanggang dito sa major support line na 40 digits 1083 sa mga paparating na araw. Yan, sapagkat yung signal po natin sa ating mga indicators dito ay bearish na bearish pa rin po. Yan po, lumabas na po. Meron po tayo ulit nabuo na dalawang kulay red na QQE bars dito. Nagsasabi po yan na meron na namang pong nabubuo na selling pressure dito kay Pepe. At ganun na rin po, nananatiling kulay red yung ating Hall Sweet indicator dito. Kaya mukhang susubukan po niya ulit na basagin yung major support line natin dito na 40 digits 1083. At kung pag nangyari po yan ay posible po siyang bumagsak hanggang dito sa sunod na minor support line natin na 50 digits 882. Magdadagdag na po siya ng isang 0 decimal digits. Yan yung pattern po kasi natin dito ay ayan, meron po tayong dalawang pattern dito. Yan po yung kulay puti na linya kung saan ay nagkaroon siya ng breakout dito sa ilalim nito. At yan pa rin po, masasabi ko pa rin pong active yan or nananatiling legit pa rin po yung kanyang naranasang breakout dito. Kung saan ay posible po siyang bumagsak hanggang dito sa mababang presyo na 50 digits 438. Pero yun nga lang at ang pumipigil lamang po sa pagbagsak ni Pepe ay ang major support line natin dito sa 40 digits 1083. At maliban po sa kulay puti na pattern na yan ay meron din po tayong ikalawang pattern dito na binubuo naman ng dalawang kulay blue na linya. At ito po yung mas tinututukan natin ngayon. At kung mapapansin po kasi natin ay meron po siyang isang triangle pattern dito na ito po yung kung saan na ito po yung kailangan nating bantayan. Ayan. Plot lamang po natin. Ito po yung kanyang ayan, lower portion at saka upper portion. Ayan, ayaw pong tumapat. Ayan, lagay natin dito baka kung sakaling tatapat siya. Ayan. Ayan na lang. At yan po yung triangle pattern natin dito. At kung sakaling masasabi kong sa mga paparating na araw ay patuloy pa rin po ito na maglalaro dito sa loob ng ating triangle pattern na ito. Ngayon kung pag dito po siya nagkaroon ng breakout sa upper portion nito ay ayan, babalikan po niya ang minor resistance line natin dito sa 40 digits 1307. Kaya pwede po tayo mag-take profit dito. Ayan, pwede po tayo maglagay ng take profit dito. Pero sa akin, ayos na ako rito sa 40 digits 1433 kung saan ay ang sunod na minor resistance line natin. Kaya ayos lang po sa akin dyan. Pero sa mga gustong mag-take profit dito ay pwede na po kayong mag-set dito ng inyong take profit. At syempre, pwede na rin po kayong bumili rito kung wala po kayong maibebenta rito. Ayan, kung lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lamang. Pwede na po kayong mag-set rito ng buy pending order. At kung meron po kayong sakaling nabili rito ay ayan, pwede na po kayong mag-take profit dito. Kaya yan ay kung sakaling nagkaroon siya ng breakout sa upper portion ng ating triangle pattern na ito. Kaya ayan, ngunit kung nagkaroon po siya, kung pag dito po siya sa ilalim or lower portion ng ating triangle pattern nagkaroon ng breakout, ay ang aasahan naman po natin na ito ay magre-resulta sa kanyang pagbagsak hanggang dito sa sunod na support line natin dito na 50 digits 882. Magdadagdag siya ng isang 0 decimal digits. Ayan, babagsak po siya. At posible po siyang babagsak hanggang dito kasi isa po itong major support line. Kaya kung pag yung nababasag po ay mga major support line ay yung kadalasan ay nauuwi po ito sa isang matinding pagbagsak. Kaya ganun din po sa mga major resistance line. Kung pag yung nabasag naman po ay major resistance line ay nauuwi po ito sa
matinding pag-angat sa presyo. Kaya yan po yung binabantayan natin ngayon, yung pattern na ito, kung saan po siya makakaranas ng breakout. At yan, bearish po yung mga signal natin sa ating dalawang indicators dito. Kaya ibig pong sabihin ay kung nagkaroon talaga siya ng breakout sa lower portion nito, ay matindi po talaga ang kanyang ibabagsak. Pero pag dito po siya sa upper portion nagkaroon ng breakout, ay medyo hindi po siya gaanong aangat kung nananatiling yung dalawang indicators natin dito ay bearish. Ayan. Kailangan dapat po na magbigay na rin ng bullish signal yung ating dalawang indicators dito, para kung pag nagkaroon ng breakout dito ay matindi yung kanyang iaangat. Pero kung pag ganito yung signal natin at nagkaroon ng breakout, ay pwede pa itong mauwi sa pagko-consolidate. Yan, maski nagkaroon siya ng breakout dito, ay pwedeng mauwi po ito sa pagko-consolidate kapag ganyan yung mga signals natin dito or yung kalagayan ng market ni Pepe ay bearish. Kaya wag po natin gaanong asahan na kung pag nagkaroon ng breakout dito ay aakyatin niya yung minor resistance line natin dito, unless na yung QQE bars natin ay bumuo ng kulay blue na mga QQE bars, or at saka yung hazard indicator natin dito ay nagkulay green, or at least lumiit ng husto yung pangangatawan nito. Kaya ayan po ulit yung aking mga live spot trading position dito na nakaabang dito kay Pepe. Maaari po ninyo itong kopyahin kung nais po ninyong tularan yung aking simpleng paraan sa pag-trade dito kay Pepe. Ayan, yung ginagamit ko sa mga bago lamang po rito ay yung ginagamit ko pong platform dito ay ang TradingView. Yung aking dalawang indicators naman po rito ay yung nandito sa chart ay yan po ang Half Switch Indicator, at yung nandito naman po sa ibaba ay yan naman po ang QQE Mode Indicator. Check na lamang po ninyo yung description ng video na ito, sapagkat nandyan po yung mga link ng aking ginawang mga video na siyang nagpapaliwanag kung paano gamitin ang dalawang indicators na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.